D'Angelo Russell at Lolo Bron, reunion sa Lakers, Sixers? At ang greatest shooter, dapat na bang mag-request ng trade? Tara ballers, pag-usapan natin ang lahat ng yan. Kumakalat ang report sa mga sports news network na ang Philadelphia 76ers ay nangungunang destinasyon para kay D'Lo upang punan ng kanilang huling roster spot at muling magkasama si LeBron. May dahilan kung bakit nagsisimulang mag-ingay ang pangalan ni D'Angelo Russell sa Philadelphia 76ers. Hindi man ito ang pinakamadaling move na magagawa ng Sixers. Isa ito sa mga option na talagang may sense. Ang problema lang, medyo siksikan na ang kanilang roster. Kaya maaring iyon ang maging pangunahing problema kung sakaling seryosohin nila ang pagkuha kay Russell. Pero kung basketball fit ang pag-uusapan, may punto naman kung bakit magandang maidagdag ang veteranong guard tulad niya. Inaasahan kasi ngayon sa Sixers na si Tyrese Maxey ang mananatiling starting point guard ng kupunan at matik na si Lolo Bron ang magiging pangunahing playmaker. Ngunit kapag tumingin ka sa kanilang second unit, mapapansin mong wala silang ganong experience sa posisyon ng point guard. Maaaring gamitin si Anfernee Simons sa role na yon pero mas kilala siya bilang scorer kaysa facilitator. Si LeBron James Jr. naman ay may potensyal ngunit rookie pa lamang kaya hindi sigurado kung magiging handa siya para sa malaking responsibilidad. Samantala si Caleb Love ay nasa two-way contract at mas natural ding manglalaro bilang shooting guard. Kaya kakailanganin ng Sixers ang experience ng isang D'Angelo Russell. Kahit hindi na siya katulad ng dati at bumaba talaga ang kanyang market value sa NBA ngayon, pwede pa rin siyang i-consider ng Sixers. Sa katunayan, ang Philadelphia 76ers pa rin ang nakikita ng mga NBA analyst na isang pinakamagandang destinasyon para sa kanya. Kahit hindi na siya kasing lakas ng dati, may mga rason kung bakit swak pa rin siyang kunin ng Philly para sa kanilang bench. Kapag nakompleto ang kanyang buyout sa Memphis, pwede siyang pirmahan ng Sixers ng veteran minimum contract. Kung hindi maging maganda ang laro niya, madali lang siyang bitawan o ibangko nang hindi nasasayang ang cap space ng kupunan. Manipis pa ang backup point guard position ng Sixers sa likod ni Tyrese Maxey. Kailangan nila na isang manlalaro na may karanasan na pwedeng magdala ng bola at mag-organize ng opensa habang nagpapahinga ang mga starters. Isang factor din na pwede talagang mapunta si D'Lo sa Sixers sa dahilang dating magkasama si LeBron at D'Lo. Alam na ni LBJ kung paano gamitin si D'Lo lalo na sa mga pick and roll at spot up shooting. Kaya kahit bumaba ang estado ni D'Lo sa liga, seryoso pa rin ang option ng Philly para sa kanya dahil pareho silang may makukuha sa isa't isa. Kailangan ng Sixers na makakuha ng murang halaga para mapunan ang kanilang kulang sa roster at kailangan din ni D'Lo ng magandang kupunan para muling buhayin ang kanyang karir at possible makakuha ng kampyonato. Kaya win-win situation pa rin kung tutuusin. Pero ang nakikita ng karamihan ay mas need ng Sixers ngayon ang backup center dahil loaded na sila ng guards. At sabi pa nga ng iba, ayos daw na napunta si Russell dahil may masisisi na sila kung matatalo ang Sixers. Aray ko! Lipat na tayo kay Stephen Curry mga ballers. Disclaimer lang, hindi ito kumpirmado at rumors pa lang mga ballers. Nagsimula ang chismis dahil sa opinyon ay sinulat ng Celtics beat writer na si John Corrales ng Sports Illustrated at kalaunang nag-viral. Isinulat ni John Corrales ang kanyang personal na pananaw na kung sakaling maging bukas ang Warriors sa pag-trade kay Curry, siguradong tatawag at mag-aalok ng package si Brad Stevens dahil may sapat na asset sa ngayon ang Boston Celtics. Laging handa ang Celtics sa trade market. Pero ang balitang to, maituturing natin na napakataas ng ambisyon nila. Sa lahat ng report at nakaraang video natin, na topic natin na isang Warriors for life si Stephen Curry at wala siyang pinapakitang senyales na gusto niyang umalis matapos ang 17 years niya sa Golden State. Committed din ang Warriors sa kanya habang naghahanda silang mag-alok ng maximum extension ngayong August. Bukod sa pagiging 4-time champion, 2-time MVP at 12-time All-Star, nanatili pa rin na isa sa pinakamagaling na point guard sa buong liga si Curry sa edad na 38 mula nung nakaraang season na may average sa 26 points, 3 rebounds, 4 assists at 1 steal per game habang may 46% sa field at 39 mula sa 3-point line. Kaya naman, gagawin ng Warriors ang lahat para mapanatili si Stephen Curry. Ang problema, wala na sa posisyon ng Warriors para makipagsabayan sa championship race. Maliban na lang kung magkaroon ng miracle turnaround, pero malabo. Tulog pa ang GM eh. Sa ngayon, ang nagagawa pa lang nila ay mag-resign ng mga dating players. Una ay si Dre na bumalik for 1 year sa halagang 27 million. Kaka-resign lang din ng Warriors kay Gary Payton Jr. na 1 year din with 3 million offer. At masasabi talaga nating tuloy ang plano for a same roster sa 2026 NBA season. Panoorin nyo yung nakaraang video natin mga ballers dahil na-explain doon ang plano ng Warriors kung bakit walang binago at ready sila for next season na dating roster pa rin.
Sa nakaraang season hanggang ngayon, nasa recovery stage pa rin si Jimmy sa kanyang ACL injury. Walang ibang inaasahan ang Warriors kundi ang mga veteranong players nila at walang nadagdag na elite na piyesa. Sa bilis ngayon ng mga batang team, isa yon sa nagpahirap sa Golden State na makasabay. Ang resulta, dahan-dahang nalaglag ang Golden State sa standing at pang-10 pwesto na may 37-45 record sa Western Conference sa nakaraang season na kahit play-in na hindi nakalasot. Sa sitwasyon ng team ngayon, kapag nawala ng tiwala si Steph sa Warriors dahil sa GM nilang walang ginawa, baka daw na magkalamat ang dating hindi matibag na pagsasamahan at may nakaabang na Brad Stevens para sumunggab. Dahil wala na si Jaylen Brown, may malaking bakante ang Boston Celtics at naniniwala silang kayang-kaya si Steph makuha. Pero ano nga ba ang kailangan para mangyari ang ganitong monster deal? Dito na nagiging sobrang exciting at komplikado ang usapan mga ballers. Sa 62 million per year ni Stephen Curry, hindi biro ang pag-trade sa kanyang kontrata. Malamang mangangailangan ito ng third team para maayos ang sahod at assets ng bawat isa. Kailangan ilatag ng Celtics ang halos lahat ng natitira nilang draft capital, may hanggang 5 first round picks pa sila sa ngayon. Sa lumalabas na rumors na mock trades ngayon, kasama sa offer ng Celtics si Chris Sinak Jr., Paul George, 2 first round pick at 1 first round pick swap na sa tingin ko ay hindi papayag ang Golden State dahil luging-lugi sila. Greatest shooter yung pinag-uusapan tapos kapalit podcast Paul George sa Warriors. Di naman sa disrespect kay Paul George pero maging realistic tayo mga ballers. Iba ang kalidad ng isang Stephen Curry. Kaya I don't think so nagkakagat ang Warriors sa deal. Pero kung future ang pag-uusapan, pwede naman based sa future picks na offer ng Celtics. Halo-halo ang opinion ngayon sa usapang to. Marami ang nag-a-agree na magpa-trade na lang si Stephen Curry since walang plano ang Golden State for a championship team since 2022. Kahit hindi na sila contender sa ngayon, sapat na ba ang lahat ng yan para mag-request si Steph ng trade? Honest opinion ko lang to mga ballers. Para sa akin, hindi aalis ang greatest shooter. Bakit ko nasabi yan? Wala akong nakikitang indikasyon or kahit kayo na wala tayong napapansin na hindi masaya si Steph sa Warriors at palagi niyang sinasabi sa kahit anong interview na tatapusin niya ang karir niya sa Golden State. Maliban sa mga rasong yan mga ballers, tayong mga fans ng NBA, palagi kasi nating iniisip na pag superstar, dapat ang habol palagi ay singsing. Hindi naman sa pagiging hipokrito. Kahit sinong player naman sa NBA ay gusto talagang mag-champion. Pero what if masaya na si Stephen Curry kung ano man ang status nila ngayon, ang importante ay part siya ng team. Ano pa ba sa tingin nyo ang kailangan niyang patunayan? Napatunayan na ni Stephen Curry ang lahat ng imposibleng gawin. Nabigyan niya ng 4 na kampyonato ang Warriors. Naging leader siya ng dynasty at ang hindi nagawa ng ibang greatest of all time, ang tuluyang pagbago sa laro ng basketball. Isipin nyo, kung walang Stephen Curry, posibleng hindi mamahalin ang 3-point shooting sa generation natin ngayon. Yan ang naitatak ni Stephen Curry sa legacy niya. Kaya solid na patunay yan mga ballers na hindi siya aalis at mananatiling Warriors for life. Alam naman natin na gagawan pa rin yan ng paraan ng management ng Golden State para maging contender sila. Ang tanging paraan lang ngayon ay patalsikin ang GM. Joke lang, tandaan nyo, hamak na NBA fans lang tayo mga ballers. Di natin alam kung ano talaga ang tunay na pangyayari at plano ng organisasyon para sa greatest shooter. Sa ngayon, suntok sa buwan pa rin ang senaryong to at siguradong hindi basta-basta isusuko ng Warriors ang kanilang franchise player. Ano bang opinion mo sa mga chismis ngayon? I-comment mo lang ang opinion nyo ballers. And this is Ballers TV. Thank you for watching.